Isang mapagpalang araw na naman nga po pala sa bawat isa. At ngayong hapon nga ay pupunta tayo sa kaibigan nating betta fish breeder na taga Amparo. Dito na nga ako dumaan sa may Quirino Highway papuntang Amparo. Nakilala ko nga ang kaibigan ko na to noong mga panahong 2021 or 2022. Dahil napakamura talaga niya magbenta ng mga betta fish at sobrang sulit. Kung may mabibili ka sa mga pet shop na halagang 300 pataas, sa kanya mabibili mo pa ng mas mababa sa mga presyo na yun. At mas maganda pa yung quality. Sa kanya na rin ako natuto ng mga ibang tips sa pag-aalaga ng mga betta fish. At lalo na sa pagbibreed. Halos tuwing sahod nga nun ay pumupunta kami sa kanya para bumili ng mga isda hanggang sa umabot ka ng mahigit 100 ng isda ako na puro binili ko lang. Dahil hindi pa ako marunong mag-breed ng mga isda nun. Hindi pa siya maramot sa kaalaman kaya't babahagian ka talaga niya ng mga nalalaman niya patungkol sa pag-aalaga ng mga betta fish. At lagi pang may freebies. Kung gusto nyo nga rin pumunta sa kanya ay maaari nyo lang i-search sa Google Maps ang MPJ Betta. Dito lang yan sa may Balubad, sa may Amparo. Ang side ko nga nito ay sa may papuntang SM Fairview. So kakanan na kayo rito. Papasok ng Amparo at ang tumbok nito ay yung Rotonda. Diretsuhin nyo lang yung kalsada at ito na yung Rotonda. Tapos kakanan lang kayo nyan. Macabod Street ata itong kakananan natin dito. Tapos makikita nyo na rin yung karatula ng Balubad. Pababa yun. At as usual, nasira na naman nga pala yung recording ng GoPro dito. Kaya pagkanan nyo dyan, dediretso lang kayo ng konti. Tapos hahanapin nyo lang yung may kalsadang pababa na may nakasulat na Balubad. Meron namang street sign sa may kanto kaya hindi kayo maliligaw. Tapos dediretso lang din kayo pababa. Basta, searchable naman siya sa Google Maps kaya hindi kayo maliligaw. At pwede nyo nang ipin doon yung location para dire-diretso na yung biyahe nyo. Pagdating ko nga rito ay marami na nakabalot dahil marami na rin palang nabili. At hinihintay na lang ma-pick up para may deliver na sa mga bumili. Meron pa nga papunta rito at dadayo pa talaga galing Quezon. Dahil sobrang solid talaga ng mga isda rito. At sobrang solid din ng presyo. At kung balak mo nga mag-wholesale ay pwedeng-pwede rin dahil marami siyang nakaabang doon ng mga isda. Na-ready na rin i-out. Kaunti nga lang naka-display ngayon at ito yung mga nagkakahalaga ng 250. Ito yung mga multicolor. So, mukhang mahal pa yung 250 na yan. Pero pag kinumpara mo yan sa iba, napakamura na yan. At sobrang solid na mga forma na pwede mo pang ipang show. Mahigit 500 pesos talaga ang presyo ng mga isda, lalo na yung mga quality na pang show. Dito sa kanya, mabibili mo lang ng mga 250 pesos. Sinama niya nga rin ako kung nasaan yung mga ilan sa mga grow out niya, para makapili ng isda. At ito nga yung mga Hellboy Bluetail niya. Ito mga nagkakahalagang 150 pesos lang, dahil hindi naman ito yung mga show grade. Ito kasi yung malakas sa market ngayon, yung Hellboy Bluetail. Pero syempre, depende pa rin yun sa quality. Meron kasing pet grade, merong material grade, at merong mga show grade. Ito, pwedeng pet grade at material grade. Lalo na kung kukuhanan mo lang naman to ng strain ng Hellboy Bluetail. Sa halagang 150 pesos ay napakamura na nito kumpara nito sa market price talaga. At sa mga nagre-resell. Meron din siya mga Samu or Samurai pero hindi na natin naisama sa video. Dahil hindi naman tayo bibilin ngayon. Nasa 2.5 months na nga ang mga ito. Hindi pa to fully grown. At hindi pa rin talaga nagmumolt yung kanilang mga kulay. Kaya't may chance pang magbago at may chance pang mas lumaki. Yung bawat lagayan na nandiyan dyan ay may mga isdang nakalagay dyan. Mga hindi mo akalain na may mga magagandang nakatago. Maganda rin talaga kapag naka-outdoor setup ka tapos malawak yung space mo. Pati nga ang mga ito ay halagang 150 pesos lang. Siyempre, i-condition mo lang din talaga at ipapamolt mo pa yung kulay nila. Hinahanap niya nga rito yung isang female na Hellboy na ibibigay rin niya sana sa atin. At ito nga yung ilan sa mga multicolor na solid talaga. Sa susunod na lang ako bibili ng multicolor kapag meron na akong female niyan para ma-breed din natin. Kasi sayang naman kung itatambak lang natin. Ito nga pala yung grow out niya na may mga samurai. At iba-iba pa. So halo-halo na kasi yung breed niyan. Ito nga yung tatlong magkakapatid na pinagpipilian natin. Kaya lang may nauna na kasi tayo napili. Pero solid din tong mga to. Halagang 150 pesos lang. Ganyan na yung isda mo. Kung sa iba yan, mahigit 150 pesos pa yan. Pagkatapos nga namin sa mga isda ay kumuha na rin ako rito ng moina. Mas maganda kasing ipakain to lalo na sa ating mga fry. Mas mabilis silang lalaki.
At pagkatapos nga ng aming transaksyon ay umuwi na rin ako. At dito na yung daan ko sa may papuntang Tala. Para maganda-ganda na rin yung ikot. Pero ang labas pa rin natin ay doon naman sa may Sampaguita. Para sa Quirino Highway pa rin tayo dadaan pa uwi. Tapos dadaan at iikot ako saglit sa may Altaraza. Sayang, exercise pa rin kasi yun. So nasira na naman nga yung recording ng ating GoPro, kaya dito na ako sa may bandang grotto nakapag-record ulit. Bumili na rin ako ng burger sa may Angel's Burger na malapit dun sa may Cypress. Hanggang dito na nga lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong mga suporta. Ingat sa lahat, God bless, ride safe, and happy fish keeping sa bawat isa. Ma, dito na ako, ma.